Okay, class. So today we'll discuss reason and will. So first and foremost, we must understand kung ano ang reason. So previously, in our previous topics, we were able to discuss what is reason. And on this particular chapter, ay i-expand lang natin ng konti, or we will try to look at a different perspective. Ang sabi dito, it is a process of logical syllogism. For us to understand this clearly, part of reasoning is the process of drawing out conclusion from previous knowledge. Ibig sabihin ay for example, ay meron tayong mga previous knowledge about things. For example, a particular science. For example, a particular science like psychology. Okay? Yung mga naaaral natin sa psychology, yung naaaral natin sa, another example is in criminology, in information technology, etc. This particular knowledge about these things ay ito ay napapag-isa-isa natin. Okay, magkakahiwalay sila pero nabubuo natin sila bilang isa in order to form a particular concept or to perform a particular duty or work. Kaya nga yung reasoning natin, yung kakayahan natin mag-isip ay closely related or associated with knowledge, kaalaman. Kasi diba, ang kaalaman ay it is something that we study. We try to gain from our academic lessons, right? At habang ito ay inaaral, ay kasama sa pag-aaral nito ay yung pag-intindi. Kasi when we try to understand these things, ay nagkakaroon tayo ng level of maturity in knowing these particular things. And syempre, mahalaga sa isang profession o mahalaga sa isang trabaho na you are knowledgeable about the particular things. Kaya nga mahalaga yung theory muna o yung knowledge before practicing. Kasi how can you practice a particular skill in your particular field if you do not know the theory? Paano mo, parang medyo unimaginable na you are doing this particular thing na hindi mo naman alam kung para saan ang gamit o saan nanggaling ang particular na bagay o particular na activity or for example a skill na ito. Okay? Now, according to St. Thomas, ito ding reasoning ay kinompare niya sa conscience. It is the voice of God within. So right now ay ipapaliwanag nating pilit na ang reasoning ay malaki din ang importansya sa ethics o sa moral philosophy. Kasi katulad ng ibang science, ang ethics ay o ang moral judgment natin kung ang isang bagay ba ay tama o mali ay mahalaga na may basihan din ito sa reasoning. Dapat ay pinag-iisipan. Dapat ito ay produkto ng ating kaalaman at pagkakaunawa sa mga bagay-bagay na itinuro sa atin ng ating magulang, tinuturo ng ating kultura, tinuturo sa school, at tinuturo ng buhay mismo, ng experience ng buhay mismo ng isang tao. Kaya nga para kay Santo Tomas de Aquino ay ito ay tinuturo niyang boses ng Diyos, konsyensya. Kaya tingnan nyo, ang tawag lagi ng konsyensya sa inyo ay parang pinipigilan kang gawin ng hindi kaaya-ayang bagay. At para kay Immanuel Kant ay tinuturing din niya ang reason na pure reason, na ito dapat ang basehan ng kung ano ang tama o mali o ng ethics. Walang gray shade. Dapat ay oo kung oo, hindi kung hindi. Moral lang yan at immoral. Walang gumigit na. Kaya nga, again, Immanuel Kant will also try to answer again this particular question. What is reason? Para sa kanya, it is only possible or it is only ang reason ay masasagot lamang natin kung ito ay dahil ito ay sensible foundation kung ano ang moral o immoral sa tao. Dapat ay sensible. Ito ay kabaligtaran ng senseless. Kasi pag sinabi nating senseless,
susundan natin itong track na sinasabi ni Kant, ay wala itong basehan ng pag-iisip, walang basehan ng knowledge, walang basehan ng idea. Kaya nga, sinabi din ni Immanuel Kant na dahil kaya ganito ang kanyang statement ay una ay yung relationship ng reason sa empirical truth. Pag sinabi natin empirical truth ay may basehan sa experience, may basehan sa nararanasan ng tao araw-araw. Kasi yung what is right and what is wrong, what is moral and immoral, ayan ay may basehan sa realidad. Nararanasan yan ng tao araw-araw. Na tinuturo yan sa paaralan, tinuturo yan sa loob ng bahay, itinuturo yan sa simbahan. Kaya yung reasoning mahalaga na meron siyang relasyon sa empirical truth, sa nararanasan ng tao, para maging sensible. Yun. Second one is the reason's role in scientific inquiry. Sa kahit anong branch ng science, philosophy, psychology, criminology, nursing, education, etc., etc., nagamit ng reasoning, nagamit ng pag-iisip, nagamit ng understanding. Number 3, bagamat tayo ay may kakayahang to reason out, okay, dapat ma-acknowledge din ng tao yung limitasyon ng reasoning. May limitasyon, merong hangganan, kasi ang tunay ay hindi natin kayang malaman lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupa. Ang tunay at mabuti, napakabuti na may limitasyon ng ating reasoning. Okay? So let's keep these two things. Medyo theological na yan. Not really into it para sa particular lesson na ito. Now, kung ganun ang reasoning, ano naman yung will? Sabi dito ay, if the reason is the foundation of what is ethical for Kant, kung ano ang tama at mali, sa kabilang banda, dapat ang pinanggagalingan ay sinasaan term ay goodwill. Siguro sa Tagalog ay mabuting kalooban, mabuting loob. This means that what is morally binding is rooted in reason as workable for the human person who possesses the goodwill. What does it mean? Kasi, class, tandaan nyo, magbibigay tayo ng analogy. Ang isip is for reasoning. Ang puso is for the will. Ilagay natin sa ganon. Now, dahil ang ating isip for reasoning, ang ina-acquire niyan ay truths, mga katotohanan. O ilagay natin sa ethics, what is ethical. Kapag alam ng isip na ang itong particular na bagay nito ay may katotohanan, automatically o instantaneously kasabay, magugustuhan niya ng ating kalooban, goodwill. Again, kapag alam ng isip na totoo ang isang bagay, the truth, automatically ang puso o ang ating will o ang ating kalooban may acknowledge na that particular thing that is true is always good. Kaya nga, if we will try to conclude what is true is automatically good. Again, what is true is automatically good. Kaya nga, if you will see the second point of our lesson for this will, a good will is also a force to pursue what one possesses in mind also. Ibig sabihin, ang kalooban, the will, dahil ito ay na-acknowledge yung isang bagay na totoo na mabuti, ito ang magtutulak sa iyo para i-possess o ma-acquire yung goodness at yung truth na bagay na iyon. Kaya nga, again, what is something that is true is automatically good. Kaya nga hindi doon natigil ang action ng tao. Kapag alam niyang mabuti ang particular na bagay, gagawa siya ng paraan in order to possess or to execute that particular action. I hope you can follow. It is the force, the will is the force in order for the person to possess or to acquire what he is thinking, which is true, and he or she acknowledges that it is good.
faculty of the mind at the moment of decision is always present. Kaya makikita nyo, magkasama, hindi talaga siya magkasunod eh. Yung the reason and the will is working instantaneously. Kaya kung pagdinilayan natin, natural sa tao na ang kanyang ginagawa ay alam niya na mabuti at tama. Pero bakit may mga pagkakataon na kahit lahat tayo ay guilty dito, nakakagawa tayo ng masama, nakakagawa tayo ng immoral, o nakakagawa tayo ng kasalanan. Perhaps the best answer that we can give is this. Kasi akala natin sa mga pagkakataong yun na ang particular na action na yun ay tama at totoo. Example, drugs, drug dependent, may substance abuse. Sige, magda-drugs, marijuana, shabu, okay, cocaine, kung ano man. It feels good, di ba? Sarap sa pakiramdam, high, nakaka-high. Pero deep inside ay mali. Kasi akala nung tao na nagda-drugs, mabuti yun para sa akin. Pero deep inside, sinisira ang sarili, sinisira ang pamilya, sinisira ang buhay, sinisira ang pag-iisip. It is just an apparent goodness. Okay? Now, to give you an example of how reason and will interplay is this. Now, again, ang basis ng ating mga action at mga judgment at this moment ay yung mga acquired knowledge natin. Diba? Kaya nga, ang example dito yung pagbili ng rubber shoes. Reason, okay, sa reason muna tayo. Alam mo, reasoning, na yung paggamit ng rubber shoes, pag ako'y naglalaro, ay ang totoo dyan, ay ito'y makakatulong sa akin na ako'y maprotektahan ng aking sarili at ma-enhance ang aking athleticism or flexibility o kung ano man. Reasoning. Saan papasok ang will? Yung will, dahil na-acknowledge ng ating kalooban ng will na mabuti yung rubber shoes para sa aking paglalaro, yung will ay ang driving force para ikaw ay mag-ipon, para ikaw ay bilhin mismo yung laruan na sapatos na iyon. That is the will. It is the driving force for you to acquire the truth that the rubber shoes will help you protect yourself and to make you more athletic. Okay, so that is reason and will. Now, for the next lesson is this. There are 7 steps of moral reasoning. Kasi when we decide, okay, nagsuggest dito ng 7 paraan. Hindi kasi agad bara-barang kailangan mag-desisyon. Una, stop and think. Mahalagang mag-isip muna, mag-pause, magnilay bago gumawa ng desisyon. At makikita nyo, when you stop and think, isaalang-alang ang mga bagay nito. Ano yung sitwasyon? Example, ako'y titigil na sa pag-aaral. Tatrabaho na lang ako. Yung sitwasyon. Pangalawa, ano yung role mo sa situation? So obviously, ikaw yung main actor. Ikaw yung pinaka-involved. Ikaw yung gagawa ng desisyon. Pangatlo, ano yung mga internal, external factors when you make that particular decision? Sino yung pwedeng mga tao maapektuhan o involved? Magulang, kaklase, kapatid, kaibigan, etc. Pangalawa ay, ano yung magiging epekto ng decision mo sa iyong sarili at dun sa mga taong magiging involved? Second, clarify goals. Bakit mo gagawin ito? Kasi yung goals natin pwedeng short term, pwedeng long term. Pero kung ano man, kailangang malinaw sa iyo kung bakit ka magdidesisyon ng ganito. At sa pagdedesisyon ay talagang may karampatang sakripisyong gagawin. Okay? Number 3. After clarifying the goals, you determine the facts. Ano yung katotohanan na pwedeng mangyari sa akin kapag ginawa ko ang desisyon na ito? Kaya nga,
dapat ay habang tinutuklas mo kung ano magiging choice mo, ay tinutuklas mo din yung mga reality na pwedeng mangyari when you take this particular decision. Kaya nga, wag matatakot na humingi din ng kunyari information sa ibang tao. Kapag ginawa ko ba ito po mangyayari, ito ba mangyayari sa akin? At make sure na yung taong yun ay may credibility. Make sure na tunay yung pinanggagalingan na sinasabi sa iyo. Kaya nga kung gusto mong magtrabaho, magtatanong ka sa nagtatrabaho ng tao. Hindi ka magtatanong sa tambay. Kasi, not because masamang tao yung tambay, hindi. Because hindi siya magiging reliable tsaka credible kapag magtatanong ka ng trabaho kasi sila mismo ay hindi nagtatrabaho. Number 4, develop options. To make it simple, the more options, the more possibilities. Kasi, remember class, kung iisa yung option nyo, ay sa malamang ay hindi nyo pinag-isipan ng ayos yung desisyon nyo. At sa malamang lang, malaki ang posibilidad na yung iisang option nyo ay mali. Di ba sir, parang mas mahirap kapag mas madaming option? Hindi. Sa pagdami ng option, sa pagdami ng choices, sa paglaki ng opportunity o ng possibility nyo maging tama yung decision nyo. Kasi paano kung option A ka lang? Di wala na pagkatapos. Pero kung may option A to Z ka, kung kaya mo ng ganun, walang problema. You can always take the another plan kung hindi mag-work out yung isa. 5. Consider consequences. Because, whether you like it or not, there will be consequences upon taking your particular action. Pwede yung positive or negative. Number 6, choose. Like, perhaps this is the hardest part. Choosing what your option is or what your decision is. If you are still doubting your particular choice, talk to people whom you trust, or think of someone who you think has the character of good decision maker. If people around you found out your decision, would you be comfortable and proud? And lastly, the golden rule: treat others the way you want to be treated, and keep your promises. So, when making decisions, kahit life decisions, there is no other way but to choose in the end. You really have to choose, or you can go on. And lastly, monitor and modify. Upon executing the choice, upon taking a particular action, monitor the effects. Monitor kung ano naging epekto nito sa iyo, sa ibang tao. And modify, kasi hindi ibig sabihin na you took the best choice, it doesn't mean it will be smooth sailing along the run. May mga konting discrepancies pa din, may konti pa rin pagkakadapa, pero yun ay kayang i-correct because some mistakes, kahit best ang choice mo, is inevitable, parte yan ng buhay. Okay? So those are the 7 steps of moral decision making. So I hope we were able to conceptualize or connect how reason and will help us in moral decision making. Thank you, class.